Gusto po ba natin na yumaman? Kahit sino po sa atin, siyempre pangarap natin talaga na yumaman. Pero ang pinaka nagiging problema lang po talaga is hindi po natin alam kung ano po ang totoong kahulugan ng kayamanan. Sa araw na ito ang ating daily devotion na kung saan tayo ay magbabasa, pagninilayan at ipapanalangin natin ang salita ng Diyos. Ang ating Bible verse for today ay magmumula kay Apostle Marcos 12:41 to 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Mga kapatid, alam ko na marami sa atin ay alam kung ano ang salitang mayaman. Ngunit hindi alam kung ano ba ang ibig sabihin ng totoong kayamanan. Marami sa atin ang alam na kayamanan ay ito yung mga bagay na material, ito yung mga sasakyan, lupa, bahay, mga ginto, magagandang sapatos, magagandang relo, lahat ng magandang panglabas. At higit pa rito, yung maraming pera. Marami sa atin ayon ang kahulugan ng kayamanan sa kanila. Ngunit yung kayamanan na yan ay hindi talaga yung totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan, ito yung mga kayamanan na nagtatagal at hindi nauubos. Ito yung kayamanan sa ating paniniwala at sa ating pag-uugali. Itong mga makamundong kayamanan na alam natin, ito yung mga kayamanan na nauubos, na nasisira, nananakaw, at higit sa lahat, ito yung mga kayamanan na hindi natin madadala sa hukay kapag tayo ay namatay. Itong mga kayamanan na ito ay pansamantala. Itong mga kayamanan na ito ay hindi ang kayamanan na tumatagal at hindi ang kayamanan ng pangwalang hanggan. Ang tunay na kayamanan, ito ay ang paniniwala at pananampalataya sa Panginoon na lumikha. Ang tunay na kayamanan ay ang paniniwala sa grace, sa blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw. Ang tunay na kayamanan ay hindi yung perang nakikita mo sa bulsa mo, sa bank account mo, o sa mga baul at ataol na tinatago mo na naglalaman ng iba't ibang uri ng ginto, salapi, at kung ano mang mahalaga sa'yo. Ang tunay na kayamanan, ito yung kayamanan na kahit kailan, hindi sa atin mananakaw. Ito yung paniniwala ng ating puso na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lahat. God will provide. God is our good shepherd. God is the one giving us the strength.
And God is giving us the life and the light. Even in the darkest part of your life, kahit sa pinakakadilim-diliman ng kasarimlan, ay ang paniniwala sa Panginoon na siya ang ating liwanag. Yan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, hindi ito yung nagbibigay sa atin ng sobrang worries. Sabihin natin na meron kang ang pera, magandang hanap buhay, pero wala ka namang kapayapaan at wala ka ring kalayaan. Halimbawa na rito, hindi ka nakakatulog ng maayos kasi iniisip mo anytime pwede kang pasukin ng mga magnanakaw. Hindi ka makapaglakad ng maayos at matiwasay sa kalsada dahil anytime pwedeng may gumawa sa iyo ng masama. Ito rin yung hindi ka makatulog sa kakaisip na gusto mo ano yung karagdagan pang mangyayari sa hanap buhay mo. Iniisip mo na kaagad yung perang papasok sa'yo. Iniisip mo na kaagad na anong magandang susunod na idadagdag kong negosyo. Iniisip mo rin paano ka pa mapapalaki o mapapalawak yung mga material na bagay na meron ako. Ang hindi pagkakaroon ng kapayapaan at kalayaan, hindi yan matatawag na tunay na kayamanan. Sabihin natin na meron kang pera, ngunit material lang yan. Ang tunay na kayamanan ay yung tipong kumakain kayo ng kahit ang pagkain nyo ay unting kanin lang. Ang ulam nyo asin, toyo, minsan kape. Social ka pa nga kapag nakakape, di ba? Yun yung ulam mo. Kasi mahal na ang kape ngayon eh. Ang tunay na kayamanan ay yung kayamanan na ipinagpapasalamat mo na kung ano yung meron ka. You are contented for what you have. You are grateful and you are thankful na sa araw na to, pagkatapos mong kumain, kahit unti lang, alam mo sa kinabukasan, magpo-provide ng Panginoon para sa iyo. Ang tunay na kayamanan ay ang pagtanggap sa puso na ang Panginoon ang ating provider. Ang paniniwala at pagtitiwala sa Kanya ang tunay na kayamanan na meron tayo sa buhay natin. Aanin mo yung sobrang dami mong pera kung wala ka namang magandang kalusugan. Sobrang dami mong pera, pero yung pera mo, ginagamit mo sa gamot para gumaling ka lang sa sakit na meron ka. Aanin mo yung pera kung malayo ka sa pamilya mo. Malayo yung loob mo sa kanila. Hindi ka nare-respeto ng anak mo. Lagi kayong magkaaway ng asawa mo. Dahil ang importante na lang sa iyo ay pera. At pera na lang ang buong bibig mo. Ang pera, hindi yan masama kung tutuusin. Ang pera ang dahilan kung bakit minsan nakakaranas tayo ng kaligayahan. Nabibili natin yung mga gusto natin. Tama po ba? Hindi ko pa sinasabi sa inyo na masama ang pera. Ngunit ang pera ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kasalanan. Maraming nga naniniwala, di ba? The money is the root of all evil. Pero ang tunay na kayamanan ay kung paano ka tumingin sa pera. Yung pera ba yung sinasamba mo? O pera na lang ba ang mahalaga sa'yo? Hindi ho ba parang sakit naman na kapag alam mo ng mga taong may pera ka, ang dami mong kaibigan. Ikaw ang priority ng buong kamag-anak mo. Ikaw ang special guest
kasi ikaw ang may pera. At yung tipong mga walang pera, sila naman yung mga nasa sulok, tagahugas ng pinggan. Tama ho ba? Kung titignan natin sa dalawa, sino nga ba sa kanila ang tunay na mayaman? Yung tao ba na kilala lang sila dahil may pera? O yung taong naguhugas ng pinggan dun sa sulok dahil alam niya yung worth niya at yung halaga niya? Na kahit ito lang ang kaya kong maibigay, ay nagiging magandang parte na siya ng pamilya. Minsan, may isip na lang natin na ano ba yung legacy na may iwan ko? O ano yung alaala na may iwan ko kapag ako'y namatay? Kung bibigyan tayo ng pagkakataon na mapakinggan yung mga sinasabi sa atin ng mga tao kapag tayo patay na, bibigyan ka ng chance ng Panginoon, mapakinggan sila. Habang ikaw ay hinahatid sa huli mong hantungan, bibigyan ka ng Panginoon na pakinggan sila. Ano kaya yung maririnig mo? Ito kaya yung kawawa naman siya. Napakabuti ng taong yan. Sobrang aga namang kinuha ng Panginoon. Ang dami pa sana niyang matutulungan. O yung maririnig mo, buti na lang talaga, namatay na yung tao na yan. Kasi wala namang nagawa yan dito, kundi sakit ng ulo lang. Sarili lang iniisip. Ni hindi man makabigay ng tulong sa kapwa. Pag nilapitan mo, galit. Diba, kung bibigyan man tayo ng pagkakataon ng Panginoon, tayo ba yung tipo ng tao na may iiwan ng alaala, maganda o pangit na alaala sa mga tao? Gaya sa gospel o mabuting balita na ibinahagi ko sa inyo, sa paningin ng Panginoon, mas mayaman sa Kanya yung matandang balo na kung saan nagbigay lang ng 2 cents, 2 sentimos lang. Kasi yun lang ang meron siya. Sinabi niya sa mga alagad niya, siya ang tunay na mayaman. Dahil ibinigay niya kung ano yung kinabubuhay niya, kung ano yung meron siya. Kasi minsan, ang pagbibigay, bumabase yan sa kung ano yung nilalaman ng puso natin. Ang pagbibigay ay naaayon sa kung ano ang kagustuhan at kalooban natin. Kung ito ba ay ang ating kagustuhan na magbigay sa kapwa dahil tayo ay nagmamahal, o kaya lang tayo nagbibigay sa kapwa natin dahil naghahantay tayo ng may matatanggap pabalik sa atin. Marami kang pera, nagpapaabot ka ng tulong, pero naghahantay ka ng kapalit. Ayun ho ba ang tunay na mayaman? O ikaw yung tipo ng tao na walang-wala ka na, pero may tiwala ka sa Panginoon. Kaya kahit walang-wala ka na, nakakapagbigay ka pa rin ng higit pa sa kung ano ang meron ka. At umaasa ka na ang Panginoon ay ibabalik sa iyo ito ng siksik, liglig, at umaapa. Sabi nga sa isang kasabihan, you don't need to be rich to be kind. You only need to be kind and you will give. When you are kind, you are rich. If you give, you are the truly wealthy. Hindi mo kailangan na maging mayaman bago ka tumulong. Dahil ang totoong mayaman, yung kabutihan yung pinaiiral sa puso. Ang tunay na mayaman, kung ano yung meron siya, ibinibigay niya sa kapwa niya. Kahit alam niya na ayun na lang yung huling meron siya. Ganyan tayo tinitignan ng Panginoon. Ang magbigay sa kung ano yung nilalaman ng ating puso. Ang magbigay ng walang hinahantay na kapalit. Ang totoong kayamanan ay ang paniniwala, pagtitiwala, at ang kabutihan na nilalaman ng puso.
Ang totoong kayamanan ay alam natin na ang Panginoon ang siyang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin sa ating buhay. Lahat ng nilalang ng tao sa mundo ay likas namang mayaman talaga. Ayon ay sa kung paano lang natin ito ibabahagi sa iba. Meron nga isang kwento na itong mayamang tao na to, meron siyang mga sirang pagkain, o malapit ng masirang pagkain. At meron siyang nakitang pulubi sa labas ng pinto nila at ibinigay yung pagkain na yon. Ang ginawa ng pulubi, itinapon yung ibinigay niya na sirana or pasirana. At itong pulubi na to ang ginawa niya, namitas ng mga bulaklak. Namitas siya ng bulaklak sa hardin at bumalik doon sa taong mayaman. Ang ginawa nito, ibinigay yung bulaklak doon sa taong nagbigay sa kanya ng pasira ng pagkain. Nagulat yung mayaman at sinabi niya, hindi ka ba nagagalit sa akin kasi binigyan kita ng mga sirang pagkain? Ang aral na binigay ng pulubi, ang taong nagbibigay ay kung ano ang nilalaman ng puso nila. Ito ba ay pagmamahal? Ito ba ay kabutihan sa kapwa niya? Kayong mga mayayaman, alam ko na masyado kayong binibigyan ng diin sa topic natin sa araw na to. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang Panginoon ay may pangako rin naman sa inyo. Sinabi nga niya sa mga kawikaan, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ang Panginoon ay may pangako sa inyo. Kung sino ang kayang magbigay sa kanyang kapwa na galing sa kanyang puso, kung sino ang meron na nagbibigay para sa mahihirap, balang araw ang Panginoon na ang magbabayad nito sa inyo. Hindi ho ba? Napakasarap sa pakiramdam ng promise ng Panginoon. Kaya hindi ko sinasabi na masama ang pera, masama ang mayayaman, masama maging mayaman. Lahat ng sinabi ko ay depende sa kung paano tayo titingin at maniniwala kung ano ang kahulugan ng totoong kayamanan. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, naway bigyan mo po kami ng kalinawan upang intindihin at isabuhay, isa puso, isa isip namin ang iyong salita. Ang totoong kayamanan, Panginoon, ay ang biyayang pinagkakaloob mo sa amin, ang kabutihan at ang pagmamahal na pinagkaloob mo sa amin. Naway magsilbi ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay at magsilbing aral, Panginoon, sa mga kapatid naming nakikinig sa amin na kung ano ang totoong kahulugan ng kayamanan na naaayon sa iyong kagustuhan. Amen.